Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ng sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at tabo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosif vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gasto, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Hey! DC Salaga! Are you looking for quality and affordable home appliances and furniture? We got something for you. So listen. Listen!
Kung ang hanap mo, mura na appliances, huwag kang mag-alala, dami ditong choices. Mula sa TV at rep, sala, set, got all you need. Mga pangangailangan sa bahay, lahat ng gadget na gamit pang alalay. Rice cooker, fan heater at cookpan, washing machine at stove, lahat na yan. Sa Daraga Home Depot, dito mo lang matatagpuan. Sa Daraga Home Depot, mura at quality busagaan. Sa Daraga Home Depot, daming choices. At sa Daraga Home Depot, low down payment pa. Sa Daraga Home Depot, fast transactions. At sa Daraga Home Depot, where you one-stop shop. Balitaan mo na ang mga kakilala, tropa, kapitbahay, lahat, pati chismosa. Dahil subok na mapapamura ka, quality sa murang halaga. Instead of the art ng appliances, pwede ang installment, pwedeng cash basis. Dami ring modes of payment, magtanong lang and they'll keep you entertained. Sa Daraga Home Depot, dito mo lang matatagpuan. Sa Daraga Home Depot, mura at quality busagaan. Sa Daraga Home Depot, daming choices. At sa Daraga Home Depot, low down payment pa. Sa Daraga Home Depot, fast transactions. At sa Daraga Home Depot, where you one-stop shop. One-stop shop, let's go. May online banking, delivery o walk-in, cash to cash yung installment. Huwag kang magalangan, no, let's do it. Pwede sa mayaman, lalo sa mahirap, mga brands na hinahanap. Dito mahanap, we got what you want, we got what you need. Let the bass drop now, move your feet. Let's go! Easy Salaga! Listen up. Feel the vibe so clean. Daraga Home Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Daraga Home Depot, where the real ones win. Daraga Home Depot, where the real ones win. Daraga Home Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Daraga Home Depot, where the real ones win. Sa plana mabali, papunta mo-tama. Alo pag-wine na nag-alala mo, tama mo to ba? Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to, tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cash or install, namin choice mo, walang sagabal. TV, ref, speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa, pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save more, live. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, tibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na TV audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Sa Home Depot. Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man,
Si Diday ko ang sagot dyan. Bibig ko sa mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Abing mahal ko yung si Diday ko. Diday, Diday ko. Diday, Diday ko. Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me. Isang mapagpalang umaahapon sa inyong lahat, mga kaibigan, madlang people, taong bayan, sabi nga ng marami pong naririnig ngayon, siyempre, mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo, isang mapagpalang Miyerkules po ngayon. Tayo po ay live dito tayo sa himpilan ng ABN, Alejandro Broadcasting Network. Ito po ay nasa Legazpi City at lalawigan po ng Albay, Region 5. Sa ating mga kaibigan na nasa iba't ibang sulok ng globe o ng daigdig, especially sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, mga mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Sana po samahan po ninyo. Ako po si Pastor Polly, makakasama po ninyo sa loob ng isang oras. At ang ating pong tatalakayin this afternoon is about, tungkol po ito sa salita ng Diyos. Ang tema natin ay ang tinatawag na kapayapaan. Opo, o peace. Bako po susira kapayapaan. So, pag-aralan natin ang mga sinabi ni Kristo kasi siguro kung ako ay magtatanong sa inyo individually, gusto ba ninyo ng kapayapaan? Siguro sasabihin ninyo, ay opo, sinong ayaw ng kapayapaan? Ayun. So, pag-aralan natin ang sinasabi ng Bible about this. Kasi ngayon, kapag kayo po ay sumabaybay sa panutuntunan nito hanggang matapos, ay maiintindihan ninyo ang pagkakaiba ng kapayapaan sa katahimikan. Kasi kung tayo po ay manunood, magmamasid sa ating kapaligiran, ano ang nakikita ninyo sa paligid natin? Mayroon ba tayong masasabi mo ba, ikaw bilang isang Pilipino, masasabi mo bang may kapayapaan tayo today? O ano ba ang napapansin ninyo? Kaguluhan, kapayapaan o katahimikan? So dito po sa Biblia, mayroon po ditong ipinahayag ang Panginoon na napakagandang pangako niya sa mga Kristiyano, sa iyo, kung ikaw ay ganap na mananampalataya, ito po ang iyo pong dapat na maintindihan. Minsan sa social media, pag nandiyan ka nakatutok, pati nga ako minsan naguguluhan ako, alin na ba talaga dito? Kung wala kang discerning talaga, wala kang pagkaalam sa Bible, malilito ka. Lahat nagpapasiklaban, lahat nagpapagalingan. Ang nakikita ko mga kaibigan, mga kapatid, sa mundong ito ay pagalingan na, patalinuhan na. Yung wisdom ng earth o ng mundong ito ang pinapairal na today. Kaya maganda po na i-balance natin. Kasabi ko kay
Kuya Jonathan, programa ko kasi dito sa ABN, pwede pong diretsahan at ito pong salita ng Diyos o salita ng buhay. Pinili ko today, araw ng Miyerkules na ito po ang ating talakayin. At least, medyo magkaroon lamang kumbaga sa yung counting peace of mind man lamang po tayo, hindi na lang kung tayo papatol sa mga kwentuhan po dito sa mundong ito, magkakagulo-gulo talaga tayo mga kaibigan. Lalo tayong madidepress. Kausap ko pa lang doon sa First District, mga tao kanina, kahapon, kagabi, puro problema ang pinag-uusapan. Ang iba nagagalit na, ang iba mayroon nga nagkaaway-away na dahil lamang sa issue na yan. Kaya mga kaibigan, ngayon pong hapon, ito po ang dito tayo po focus sa salita ng ating Panginoon. Okay? Okay po? Sa ngalan po ng management ng ABN, si Sir G. Alejandro at si Ma'am Maricel Nator, kasama ko po dito sa control si Kuya Jonathan. Okay po? Sa mga kapatiran, mag-message na lang po kayo sa inyo pong dito po sa ating messages para po maipa-shout o isa-shout out ko po kayo kaagad, mga kaibigan. So isa po munang mapagpalang morning bago makalimutan si Brother Revi. Thank you bro at thank you Tugang kapatid watching in Tabaco City. Kumusta na lang sa mga loved ones, sa mga sister in Christ natin at especially to you kapatid. Thank you so much. Pray for this program na patuloy tayo makapangaral sa panahon ng ganitong kaguluhan sa ating kapalibutan. Pastor Jeremiah Kiyo, mga aking kamanggagawat best friend, kapatid sa Panginoon, na tunay na talaga pong masigasig na nagsiserve kay Lord, dan po sa parte ng Rinconada area, naabot niya po halos, pati kung po pwede, abutin niya ang buong Pilipinas kung kaya niya. Ano pa ito, nasa katamtaman pa po ang edad nito, mga kaibigan. Parang naalala ko ng mga panahon na ako'y katulad pa nito, umaga, gustong-gusto kong mag-ikot-ikot sa buong, kung pwede lang, may kakayanan sa buong Pilipinas. Masigasig si Pastor Jerry Kiyom. Diyan po sa Rinconada area, diyan sa Eriga, particularmente, magandang araw po sa ating mga kapatiran. Si Pastor Diego, kung siya man po ay nanonood today sa programa, hello man po sa iyo, Pastor Diego. Siyempre yung mayor ng Balatan, isang mapagpalang morning sa mga taga-Balatan o afternoon, sa inyong lahat dyan sa Balatan at sa mga taga-Rinconada po na dyan sa Eriga hanggang sa Bato, Camarinesor, yung family Gonzales, magandang hapon po sa inyong lahat. Master Polly, dito po sa Balatan, laganap po ang peace. Oo, tama, laganap ang peace dyan. Diyan nga sa Malinaw, ganun din. Marami nga yung peace, walang order. Pastor. Ayun, tama po yan. Nakakatuwa yung joke na yan. Yung mayor namin noon mo sometimes way back, patay na yun in-interview siya. Kumusta niya, mayor, ang peace and order dito sa inyo pong nasasakupang bayan. Wow. Sabi ng mayor doon sa nag-interview. Totoo ito, hindi ito kwentong barbero, Pastor Jerry. Sabi ng mayor, okay naman na mga kaibigan, ang aming bayan so far. Ang dami po namin ditong peace, kaya lang, wala po, may ang problema lang namin order. Ay, okay. Joke man sa nabansa. Sabi ni Pastor Jerry. Patawa lang po ito mga kaibigan, okay? O sa mga nanonood o nakikinig, nanonood, o dan po sa parte ng Laguna, paunahan ko na kasi nakatune na kanina pa, ang aking kapatid na sister, si Ate Lelia, nagsiselebrate kayo ng kanyang birthday. June 3, birthday ng aking ate. Pasensya na ate, hindi ako makapunta dyan.
Pero mag-enjoy ka na lang ha, sa iyong birthday, nagluluto daw ng pansit. Sana makaabot dito sa Bicol. Pwede naman siguro, ano yung tawag niyan? Parcel. Parcel. Okay, yung mga birthday kasi June 3 na po tayo. Sabi ko nga nung isang araw, sabi ko matutulog tayo June 1, matutulog tayo bukas, June 2 na. Biro mo, mga kaibigan, pagbalik ko dito sa ABN, June 3 na. Isang tulog na lang po. Ang bilis ng panahon, mga kaibigan. Ano ka pa? Matatapos ka agad itong June. At sa next week po, pasukan na. Kaya ang pinag-aandaan po ngayon ng karamihan po mga magulang ay ang pag-aaral nila o pag-enroll. Iba nag-i-enroll pa, yung iba namumroblema pa kung makapag-aral o hindi. Pinipili yung mga anak, ilan kayo? 4 kayo. Hindi namin kaya. Isa sa inyo magpaunod. Hirap man, ade. Sana huwag sayangin ang panahong ito na makapag-aral lahat ng mga estudyante. Sa elementary, high school, maging yung mga gusto mag-college. Para, sabi nga nung isang programa ng isang kagawad, pangarap niya daw na sa isang pamilya at least, mayroon isang nakagraduate. Maganda naman, Kaya sa sobrang hirap ng buhay. Kaya nga po, yung mga usong-usong ngayon mga scholarship. Okay? Scholarship. Pero hindi pa sapat yan. Right? Anyway, dito tayo sa paksa tungkol sa kapayapaan. Okay? Ang aking babasahin text, mga kaibigan, samahan niyo po ako. Nandito po ito sa John chapter 14. 14. Dito pala sa 14. Ang pagkasabi dito ng Panginoong Hesus ay ganito. John chapter 14, verse 27. Mamaya, i-define natin ito. Aralan natin yung differentiate nitong itong papaksain natin na kapayapaan. Sabi nga ni Pastor Jerry, isda. Peace. F-I-S-H. Pero hindi po ito peace, peace. Kundi ito po ay peace. P-A, ano ba spelling ng peace? P-A-A-C-E. Yan. Tama ba ako, Pastor Jerry? Peace. Okay. Sometimes, pag Bisaya ka, yung pronunciation mo, medyo, hindi ka fluent na mag-English, pasensya na kayo. Hindi naman tayo professional sa English. Kaya, kung medyo yung word, yung grammar natin, medyo may something na kakaibang tunog sa inyo, doon na lang kayo mag-base sa spelling. Yung P-E-A-C-E. Peace. Peace. Okay. Sabi rito sa Tagalog, ang sabi ni Kristo ganito, 20... Simulan natin sa 25 para medyo may dating. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang banal na Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay na at magpapaalaala ng lahat ng mga sinasabi ko. This is the time na ang Panginoon ay malapit na siyang umalis, nagpapaalam na ba siya, nagpe-farewell na siya sa kanyang mga kasamahan, and then, inaling niya. At isa dito sa mga pinangako ni Lord, yung Holy Spirit, yung pagdating ng Parakletos, mang-aaliw. Sapagkat kung hindi daw aalis si Jesus dito sa lupa, hindi bababa yung Holy Spirit. So, kung makikita ninyo yung mission ng tatlo ay hindi nag-aagawan. Hindi ito Senado. Hindi ito Senado, nag-aagawan sa posisyon ng pagiging, yung tinatawag na kung sino chairman sa Senate President. Yung tatlo, yung Father, Son, and Holy Spirit, yung nila, maganda yung kanilang samahan na hindi sila nag-aagawan. Ayun. Tingnan mo, pag yung Ama, pag-create, nagkasala yung tao,
yung sinugo yung anak. Okay. Pagkatapos ng mission ng anak, bago siya magpaalam, sabi niya sa kanyang mga alagad, well, ako'y alis ha. Ang pag-alis ko, hindi hindi ito para sa akin, kundi ito'y para sa inyo. Kasi kung hindi ako alis dito, hindi bababa ang Holy Spirit. Tingnan niyo po, ano doon? Kasi si Jesus bilang tao, nasa laman po siya, limitado siya. Di nga niya naabot yung sa loob ng ilang taon siya nag-mission, 30 to 33, 3 years. Hindi niya naman na ikot yung buong mundo. Di nga nakapunta sa Amerika. Sabi ng mga Mormon, nakapunta daw ng Amerika. Mali yun, wala yun. Pero itong Holy Spirit, mga kaibigan, itong ikatlong persona ng Holy Spirit, kasi mayroon pong isang Diyos. There is only one God, pero mayroon pong tatlong persona. Okay? Ang Holy Spirit, ito po ay laganap sa lahat ng lugar. Sabi nga ni King David sa Psalms 139, kahit saan ka pumunta, alam ka ng Diyos, Espiritu kung nasaan ka. Pumunta ka sa Kalawakan, nandoon siya. Punta ka sa ilalim ng lupa, wala kang may tatago sa banal na Espiritu Santo. Everybody. Kaya nga, kung ano yung nangyayari doon sa, sabihin natin, sa mga, halimbawa, Middle East o sa something, sa mga North or South America, ano nangyayari doon, yung move ng Holy Spirit, yung move dito sa Pilipinas, ganun din kasi iisa lang po ang Espiritong kumikilos. So sabi niya, ang patnubay, na pagdating dito sa 27, eto na, oy, Pastor Sunny Rempelio, Senior, ang aking idol na, ito po yung mga predikador, kantataramo ng Diyos, sa inman ini magluman, bit-bit ang sa iyang migapon. Pagkukurahaw si Kristo na iyo man sa nang paglaom. Ayan, mabuhay ka tabi. Pastor Sunny Rempelio, siyempre sa mga Rempelio dyan sa Pulangi. Last youth camp, nakita ko si Pogi, Idol Pogi, Timothy Rempelio, yung tugang po ni Pastor Sunny. At siyempre, hindi ito pauhuli. Lagi itong bida kay Master Polly. Pastor Ira, Pastor Ira pa, basta Pastor Ira, Ira na. Pastor Ira sa kanyang family, sa kanyang mga anak, at siyempre kay Pastor John Ira, na talagang namamayagpag din ang gawain daan sa Dait Camarines Norte. Mabuhay itong mga taong itong minimension ko. Pastor Jeremiah Javier, isa pa yan, mga kaibigan. Inahangaan ko mga lingkod ng Panginoon yan dito sa Kabikulan. Wini-wish ko nga na sana yung mga time na katulad nito, nandito sila. Kaya sabi ko kay Pastor Era, nasa sa iyo lang, tugang. Anytime, anywhere. ABN, Alejandro, dito lang naman yan sa dito lang sa Washington Drive. Ang dali-daling hanapin to. Kapatid, Nako, maraming maaabot kang mga tagapakinig natin, tagapanood natin dito sa ABN. Pag nagsalita ka rito, Pastor, not only Philippines, sa buong mundo, maririnig ka. Kaya, hopefully, ino-offer ko ito for you, kay Pastor Jeremiah, sino man mga pastor, please, come on. Pero habang wala kayo, pag-pray nyo na lang po si Pastor Polly. Okay? Sabi rito ni Lord, mga kaibigan, dito sa 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Note, sabi rito, hindi ito katulad ng kapayapaan. Sabi rito, hindi ito katulad ng kapayapaan ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinasabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Lord, pagpalain niyo po ang mga salitang aming binabasa ngayon o nabasa today
Hopefully, Lord God, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ito po'y lalabas dito sa buong area ng ABN, sa mga inaabot namin mula sa buong mundo na inaabot ng aming internet connection. Hindi namin alam kung nasaan po silang lupalop. But salamat sapagkat ang salita mo, Lord, tunay na makapangyarihan. Ito po ang sabi mo sa Romans chapter 1 verse 16, it is the power of God. Kaya, Panginoon, itong mga salita mong ito, magbigay nawa ito ng kaaliwan, encouragement sa bawat isa sa amin na naguguluhan sa sitwasyon dito sa aming paligid. Marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang iyong abang lingkod. Tulungan mo po ako magbigay ng mga salita mong galing sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sabi rito mga kaibigan, ang pagkakaiba ay gandang hapon po sabi ni Butsoy Aladino watching. Sister Josie, nagwa-watch man po today. Sabi po digdi mga kababayan, ang pagkakaiba ng kapayapaan sa katahimikan. Okay? Sandali lang. Kapayapaan. Sabi ng Panginoon, kapayapaan ang aking iniiwan sa inyo. At ang kapayapaang ito ay hindi ito kapayapaan ng mundo. So, ano kayang klaseng kapayapaan ang ibinibigay ng Panginoon sa tao? Sa inyo, sa akin. Ito po, sabi rito, titignan ko lang po yung mga senaryo ng mga paliwanag. Kasi magtatanong kayo, anong pagkakaiba, Pastor Polly, ng katahimikan sa kapayapaan? Kasi parang, sabi nga ng iba, magkambal daw ito. Parang magkapatid, pero hindi ito magkambal. Magkapatid sila, pero hindi kambal. Yung salitang katahimikan, sa English po, happy yan. Okay? Hindi, mali. Yung inaanap pala dito natin, hindi yung, kundi yung, sandali lang. Yan, ito. Yung salitang katahimikan sa salitang kapayapaan. Okay? Wara man yung lecture. Kaya sabi ko, kaya sa Indo, so nakakuha kang sa kuyang bag, ibalik niya nga nindo, tapos notebook yaw duman. Oyo, ayan, sandali lang, kaligaya, iba to. Sandali lang, ha, mga kaibigan, ha. May hinahanap akong importanteng ayan. Nako. Yan. Nag-usap kami ng aking kaibigan at tinatanong ko sa kanya yung idea niya about sa kapayapaan at katahimikan. Mayroon siyang sinulat sa akin na gusto kong iba. Ayan, kapayapaan niya. Katahimikan, walang ingay sa labas. Yan. Pagka sinabi mo raw pong katahimikan, walang ingay sa labas, ibig sabihin tahimik, walang tunog, walang gulo, walang nag-aaway. Yun ang ibig sabihin ng katahimikan. Okay, dito naman po, ang kanyang halimbawa rito. Halimbawaan niya, kunyari, halimbawa niya sa library, pumasok sa library. Di ba sa library, pag pumasok ka dyan, may sinasabi dyan na walang maingay. Huwag maingay. Walang ingay. Walang nag-iingayan dyan sa library. Okay. Ang tawag niyan ay katahimikan. Halimbawa naman, kapag gabi, sabi natin, walang sasakyan na umaali-aligid sa highway o sa kalsada.
So, maaari nating sa masasabi, napakatahimik nito, lalo na sa probinsya, di ba? Minsan naman, alimbawa, may kausap ka, may nagsabi sa iyo, tumahimik ka. So nag-stop ka sa pagsasalita. Yun po ang tinatawag na katahimikan. Okay? Ano nga yan sa English yung katahimikan? Basta sa Tagalog kasi katahimikan yan. Ano? Okay. Ang idea pong yan, sabi ng aking kaibigan na nag-share sa akin, sabi niya, external experience daw po yan, panlabas. Yung environment mo ay tahimik, pero pwede kang tahimik, pero sa kabila ng katahimikan, stress ka o mayroon kang problema na kinakaharap sa loob ng iyong sarili. So, mayroong ganun pong sistema. Na-experience na po ba yung ganun? Na, kunyari, tahimik, pero ikaw mismo, wala kang katahimikan sa panlabas na nakikita mo. Kasi ito pong sinasabing katahimikan, panlabas na po ito, external. At yung pong nararanasan natin dyan sa palibot natin. Diba? Okay. Pero, itong word na kapayapaan, sabi dito ni Lord, ito'y walang gulo sa loob. Meaning sa loob ng buhay natin. Ibig sabihin, payapa ang puso mo, ang isip mo, at relasyon mo kahit maingay sa labas. Pwede kang may kapayapaan. Ito palang kapayapaan, mga kapatid, salungat doon sa tinatawag na katahimikan. Kasi yung environment mo, ito naman kapayapaan, yung panloob ito, na kahit daw po mayroon mga kaguluhan sa labas, sabi nga rito, payapa ang puso mo, isip, at relasyon mo, kahit na napakainga. Halimbawa, ito yung halimbawa, may kapayapaan ka, kahit na anong naririnig mong problema, kalmado ka lang. Halimbawa, today, ano ba ang ating mga namamasdan o naririnig sa mga balita? Sa social media, television, kahit magbasa ka ng periodiko, radyo, ano ba ang mga naririnig mo araw-araw? Diba? Lahat na lang problema. Ngayon, kung ikaw ay walang kapayapaan na sinasabi ni Jesus, maapektuhan ka sa mga nagaganap. Marami akong kausap today, kahapon, discussion, something sa ano na nga ini, Pastor Polly, na nangyayari sa mundo. May, ano pa daw ngayon may pag-asa pa ba na maghilom ang problemang ito? So, ganun po. Pero ang may kapayapaan, mga kaibigan, ito po ay hindi sila natitinag, kalmado ka lang. Well, explain ko sa inyo, sinasabi dito ni Jesus, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Sa isang mananampalataya, sa isang Kristiyano, ang binibigay ng Panginoon, kapayapaan. Opo? Kapayapaan, hindi po katahimikan. Now, ang kapayapaan ito, makakamtan o nare-receive ng tao sa pamamagitan ng kanyang pagsuko ng buhay, pag-accept kay Jesus. Doon sa tinatawag na kaligtasan. Opo, yung kaligtasan na pangunahing layunin ng Panginoon na ang tao'y maligtas sa ilalim ng sumpa ng may babasahin pa po akong ibang verse dito sa Bible. Dito po sa Romans chapter 5. Pakinggan niyo po ang sinasabi rito ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi rito, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, kaya't mayroon na tayong kapayapaan o ugnayan sa Diyos
sa pamamagitan ng ating Panginoong Isokristo. Ang unang-una, ang tao ay nagiging payapa. Karoon siya ng kapayapaan matapos na kumbaga, ma-restore ang kanyang status sa harapan ng Panginoon. Okay? Anong ibig sabihin? Kasi, ang tao, nung magkasala sa harapan ng Panginoon through ating mga magulang, ang sabi dito sa Ephesians chapter 2, noong unay, mga patay kayo. Sabi ng Panginoon. At sabi naman dito po sa ibang talata pa ng Bible, sa Romans chapter 5 verse 10, sabi rito, noong una, o dahil dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ni Kristo. Dati, ang kalagayan natin ay kaaway ng Panginoon, o sa madaling salita, hiwalay, separated tayo sa Panginoon. Sa isa pang paliwanag dyan, mga kaibigan, ang taong wala pa kay Kristo ay patay espiritual. Walang relasyon. Pero, noong ang tao'y nagkaroon ng pananampalataya sa anak ng Diyos, at ito po'y walang iba si Kristo, noong tinanggap mo si Jesus, kung kailanman po naganap yon sa buhay mo, sinuko ang kanyang buhay, nung panahon na yan, sabi dito sa Romans chapter 5 verse 1, nagkaroon ka na ng kapayapaan. Diba? Parang sa korte. Halimbawa, nangyayari ngayon pong panahon na uso ngayon ang aristuhan. Inaresto na po si Jinggoy Estrada. Nakulong na si Rebilla at marami pang susunod na mga ikukulong-kulo. Hinahanap si Senador Bato ngayon ng ICC, ng ating gobyerno. Pujati at marami pong mga tao ngayon na nababalita na maraming kakasuhan. Itong mga taong ito, mga kaibigan, sa totoo lang, wala po silang kapayapaan today. O kahit na po katahimikan nga, wala pa sila. Minsan-minsan lang lumarating. Pero yung kapayapaan na sinasabi ni Jesus, walang-wala po sa kanila. Gulong-gulong buhay nila. Bakit? Kasi wala po si Kristo sa kanilang puso, sa kanilang buhay. Now, ang tao pong nagsuko ng buhay kay Kristo, tinanggap ang Panginoon at pinaniwalaan yung kanyang nagawang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, na ang tawag po niya ay mabuting balita. Ang sabi ng Panginoon, dahil sa pananampalataya natin, mayroon tayong kapayapaan. Sabi dito sa 10, sabi dito, tinanggap tayo ng Diyos bilang mga kaibigan sa pamamagitan ni Kristo. So, ang naging solusyon ng lahat ng kaguluhan sa buhay natin, mga kaibigan, ay yung pong pagtanggap natin kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa Bible kasi, mga kaibigan, hindi po, gusto ko lang pong pasinungalingan ang sinasabi at pagtuturo ng iba na ang kapayapaan ay nakukuha sa iba't ibang mga alimbawa. Si Mama Mary, tinatawag nilang Prince of Peace, prinsipe ng kapayapaan. Pero, o reyna ng kapayapaan, sabi niyan. Pero sa Bible po talaga, mga kaibigan, hindi po ang mga taong katulad ng mga apostol, propeta, ang tunay na hari ng kapayapaan. Sa Isaiah Kapitulo 9, versikulo 6, ang Kristo o ang anak ng Diyos na si Kristo, ang tawag po dyan doon na sabi ng Bible, ipanganganak ang isang sanggol at ang kanyang pangalan ay tatawagin Everlasting Father, Prinsipe ng Kapayapaan. So ang hari ng kapayapaan, mga kaibigan, ay ang ating Panginoon. Ngayon, sa gitna ng gulo na nangyayari po sa ating paligid,
Mga kaibigan, ito po ay, sabi ni Kristo, ang kapayapaang ito ay na ibinibigay ko sa inyo, hindi ito ang kapayapaan ng mundo. Now, sabi rito, ang kapayapaan daw po, halimbawa, may kapayapaan ka kahit may mga problema. Kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Halimbawa, walang gyera. Ito sinasabi dito ng Panginoon. So, yung pong pagkakaiba nito, yung may peace I give unto you, sa mga Kristiyano po, sa mga mananampalataya, ibinibigay po yung kapayapaan. Na ibig sabihin, kahit na may mga pagsubok na dumating, kaguluhan sa buhay, sa mundong ito, sa paligid natin, kung ikaw ay mananampalataya, hindi ka po matitinag, hindi ka po kumbaga, basahin ko na lang itong sinasabi rito sa Romans chapter, dito po sa chapter 5, chapter 8, chapter 8. Atong talata pong 37. Lapit na po yung ating oras sa hindi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y lalong higit pang mapagtatagumpay. We are more than conqueror. Sapagkat sabi sa 37, sabi rito ng Panginoon, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin, sa kanyang pag-ibig, kahit ang mga kamatayan, o ang buhay, ang mga anghel, o ang pamunuan, o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alingmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig natin kay Kristo. Sabi rito, kung ikaw ay isang Kristiyano, anak ng Diyos, sabi rito, walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig mo sa Panginoon. Regarding kung anumang mga sirkunstansyang dumarating sa mundong ito. Sabi ni Jesus dito sa John chapter 16, at ang talatang 33, sabi rito, karugtong ko lang dito, babasahin ko lang po. John chapter 16, verse 33. Sabi rito ni Lord, sinasabi ko ito sa inyo upang magkaroon kayo ng pakikipag-isa sa akin. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Inulit naman dito yung kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Napansin ninyo po, una sinabi ni Lord na magkakaroon kayo ng kapayapaan. Tapos isinunod niya na makakaranas kayo ng mga kapigatian. Anong ibig sabihin niyan? Mga kaibigan, kahit po pala ang isang tunay na Kristiyano dumaranas ng pagsubok sa buhay, kahirapan sa buhay, hindi siya dapat mawala ng, sabi rito ni Lord, lakasan ninyo ang inyong loob. Dahil, sabi ni Lord, napagtagumpayan ko na ang mga bagay na ito. Kaya, ibig sabihin pala, kapag ikaw ay Kristiyano na, yung kapayapaan na binibigay sa iyo ng Panginoon, mamimintin mo yan. Mamimintin mo yan sa buhay mo at hindi, ito ang magdadala sa iyo, sa atin, bilang mga Kristiyano, na lalo nating pag-iibayuhin ang ating pong pagmamahal sa Panginoon. At lalo tayong magtitiwala sa mga pangako ng Diyos sa atin. Dahil kahit na po may mga kaguluhan pala na magaganap sa mundong ito, na so far, nararanasan, nakikita nating lahat. Ngayon, kung hindi mo pa nakakamtan ang kapayapaan na ito, ang dapat mo lang pong gawin sa mga nanunood today is lumapit ka sa Panginoon. Hilingin mo sa Kanya na maranasan mo ang kapayapaang ito. Pero inuulit ko
na ito po'y nararanasan ng tao, ito po'y bunga ng iyong pananampalataya. After na ikaw ay manampalataya, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ang mapapansin mo sa maraming mga Kristiyano today na kahit may mga problema, kumakanta pa at umaawit pa at naglilingkod pa sa Panginoon. Sa mga hindi mga Kristiyano, sa hindi mga mananampalataya, pag may problema, ang solusyon ano? Ano ang ginagawang solusyon? Ang iba, ang ginagawang solusyon, ito, tinan po, nangyayari po sa ating mundo today. Kumbaga, iba't ibang mga argumento ng mga taong mga matatalino, sinasabi ng isa, ito siya tama, tapos doon naman sa kabila, mali, nagsasalungatan ang mga idea ng mga tao today dahil kulang po sila sa pagkakaalam tungkol sa kapayapaan. Ang kapayapaan pong ito, mga kaibigan, ibig sabihin, kahit nasa gitna ka ng problema, sa gitna ka ng mga pagsubok, pag-uusig man yan, lalo na kung Kristiyano ka, hindi ka dapat matitinag. Ngayon po, sa panahon itong kaguluhan sa ating mundo, ang susi nito ay tayo pong mga Kristiyano, una, mag-evangelize tayo. Mangaral tayo sa mga taong nalilito, kumbaga, hindi in between sila naguguluhan sila. Ang solusyon niyan ay ang gospel ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, na ang salita ng Diyos ay punong-puno po ito ng reconciliation, punong-puno ito ng pag-ibig. At ang layunin lamang po ni Jesus para makawala ka sa tanikala ng mga kasalanan ng mundong ito is to share or to accept Jesus as your personal Savior sa iyong buhay, mga kaibigan. So, kaya, sabi ni Lord, my peace I give unto you. Binibigyan, kung gusto mo kamto ng kapayapaan na sinasabi ni Jesus, sa Kanya, umingi ka sa Kanya, at bibigyan ka ng ating Panginoon. Well, hanggang dyan na muna tayo, mga kaibigan. Sa kanalang po ang mga karugtong na mga usapin tungkol dyan sa mga darating pang mga araw. Muli tayo nagpapasalamat sa inyong sa inyong panunood at purihin ang Panginoon dahil kayo po ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Lord, thank you so much sa mga salita mo na aming pong pinag-aralan sa hapong ito. Sana'y magbigay ito ng inspirasyon sa aming mga tagapanood. Salamat po sa programang Salita ng Buhay sa ABN. Ang lahat pong papuri at pasasalamat binabalik namin sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kaibigan, ako po yung magpapaalam na abangan po ang susunod na programa na pinagtatambalan ng aming mga kasamahan, si Sir yan po si Homer at si Sir Tony. Master Polly po, sabi, bye-bye and good afternoon sa inyong lahat.